Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin sa iyong mga kasama natin, mga kapwa natin, mananampalataya, no? Melodies of Faith, ito yung channel nila. And hello po kay Pastor Jomel Costa, Pastor Raymond Diango, Pastor Ray Farol, and Pastor Norman Dagdag. So, keep it up po sa Melodies of Faith, no? Sa inyong channel. At hello po sa mga pastors ninyo. Natutuloy po natin yung ating series patungkol sa Understanding the Church. Naunawa po natin ano ibig sabihin ng church. At wag po tayong papayag na wala tayong church community or nasa man tayong dako ng mundo, wag tayong papayag na nanonood na lang tayo sa mga preachings online. Kasi po hindi pwedeng isolated tayo. Dapat meron tayong kapwa mananampalataya na kasama nating lumalago sa ating buhay pananampalataya. Now, yung church po, ito po ay pamilya ng Diyos. Ito po ay pinamumunuan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay tinuturing na katawan ng Panginoong Jesucristo, bride of Christ. Tapos meron po tayong vision. Ang vision natin, punuin yung mundo ng mga taong sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. At yung mission po natin ay gawing alagad lahat ng mga ethnic groups dito sa mundo. Now, hindi po kayang gawin ng church yun ng church lang yung gagawa o tayong mga tao lang. Kasi yung vision and mission natin, hindi yan dependent sa ating mga tao. Kaya po ako sure ako 100% na yung mga nation sa mundo, kahit anong pa man titigas ng ulo nila, ayaw nila, nire-reject nila si Jesus Christ, gusto nilang sambahin yung kanilang mga Diyos-Diyosan, kahit pa anong relihiyon meron sila, Hinduism, Buddhism, Islam, o yung mga talagang solid sa Saudi Arabia, solid sa India, committed talaga sila sa mga relihiyon nila, walang mananalo sa kanila laban sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kasi kahit anong tigas ng puso natin, kahit anong rejection ang gawin natin kay Jesus Christ, yung Santong Espiritu ang siyang magpapawagi sa vision and mission ng church, na punuin yung buong mundo ng mga taong sumasamba sa Diyos. Yan po ay mangyayari hindi po dahil sa church, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yan po ang pag-aaralan po natin ngayon. The church is empowered by the Spirit. Meron tayong vision, meron tayong mission. Paano mangyayari yon? Paano magkakaroon ng katuparan yung vision and mission? Mangyayari po yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Now, sabi po rito sa Acts chapter 1 verse 8, ito po yung mga disciples ng Panginoong Jesucristo noong first century. Sabi rito, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kadulunduluhang bahagi ng lupa. Now, dito po makikita natin na yung church po, hindi nila kaya talagang maging powerful witness of the Lord Jesus Christ without the Holy Spirit. Yung Santong Espiritu talaga yung magbibigay sa kanila ng kapangyarihan para maipalaganap yung pananampalataya, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Without the Holy Spirit, there is no power. So yung teaching po natin ngayon, the Spirit is the life of the body of Christ. So tayo po ay body of Christ, katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Now yung buhay po ng church, ito po ay ang banal na Espiritu. Without the Spirit, the body is dead. Kung walang Espiritu, kahit yung katawan natin, kung walang Espiritu, patay po tayo. Tayo po ay tinatawag na body of Christ. The church is the body of Christ. Ang Espiritu po ng church ay ang banal na Espiritu na isinugo ng ating Diyos. So the Spirit is the life of the body of Christ. Kung papaanong ang Panginoong Jesucristo ay binuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ganun din po yung church. Nagkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya po tayo individually, tayo mga nananampalataya ng Panginoong Jesucristo,
tayo pinananahanan ng Espiritu Santo. At dahil po doon, meron na tayong buhay. At ang buhay po natin ay buhay na walang hanggan dahil ang Santong Espiritu ang nananahan sa atin ay buhay na walang hanggan. Now, individual po yon, bawat Kristiyano. Na tayo po as a church, corporately, no, as a church, yung Espiritu pa rin po ang nagbibigay buhay sa atin. At yan po ang garantiya kung bakit alam natin na yung church ay patuloy na binabago at yung pagbabagong sinimulan ng Diyos sa iglesia ay malulubos. Kaya po lahat tayo ay nasa proseso ng pagbabago and someday we will become like the Lord Jesus Christ because it is the task of the Holy Spirit to change us. Sa church po nangyayari yung pagbabago na yon. Lalo na pagkasama natin yung kapwa natin mananampalataya, we are being changed by the Holy Spirit. Nagkakaroon ng palakasan. Pangalawa po, the Spirit gives power to the church. Yung Espiritu Santo, hindi lang niya nagbibigay ng buhay sa church. Again, sabi ni Apostol Pablo, the church is the temple of the Holy Spirit. Now, hindi lang pinananahanan ng Banal na Espiritu ang church, kundi pinalalakas. The church is being empowered. Kaya sabi po rito sa verse natin, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ano po yung gagawin ng Santong Espiritu sa atin? Bibigyan po tayo ng kalakasan upang magawa natin yung ating vision and mission as a church. Kaya po yung point number 3 natin, the Spirit spreads the gospel. Ang banal na Espiritu talaga ang nagpapalaganap ng ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Makikita po natin yan sa Book of Acts, mula sa chapter 1 onwards. Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. So ano po ibig sabihin nito? Yung banal na Espiritu, bibigyan ka ng kapangyarihan, kalakasan, katalinuhan, kakayanan para maipangaral mo, para maging saksi. Pag sinabi kasing witness, naranasan mo si Jesucristo. Nagpapatotoo ka kay Jesus. Nagpapatotoo ka sa ibang tao na si Jesus totoo, tunay at totoo. So sabi rito sa verse natin, magiging witness tayo, magiging powerful witness tayo when the Holy Spirit comes on us. When the Holy Spirit has come upon us. So, meron po tayong power to witness. Ano po yung power to witness? Yung kaya mong patotohanan na si Jesucristo ay buhay, na siyang bumago ng buhay natin. Kaya mga kapatid, kung kiniklaim natin na tayo ay Kristiyano, dapat sa pamamagitan natin lumalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo because the Holy Spirit is in us and the Holy Spirit spreads the gospel through us. Kung hindi po lumalaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan ng ating buhay, maganda po questionin natin yung ating mga sarili, ikaw ba talaga ay tunay na mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi kung ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay gagamitin ng Santong Espiritu para palaganapin ang ebanghelyo. Pag walang nakakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo, you have to question yourself, am I really a disciple? Kasi ang disciple ng Panginoong Jesucristo, ginagamit ng Santong Espiritu. So, kung hindi lumalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga buhay, now is the time to repent. Sabihin natin, Lord, I'm sorry. Hindi lumalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng buhay ko. I need empowerment by the Holy Spirit. So, the Spirit spreads the gospel. Dito po makikita natin, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. Kaya po yung application natin ngayon, pinakauna. Hindi po ito i-apply bukas, ngayon na mismo. Be a powerful witness for the Lord. Maging makapangyarihan, powerful witness tayo ng ating Panginoon. Yung pag sinabi kasi nating witness, may nasaksihan tayo. Alam niyo po, sa mga husgado, gano'n, Pag yung isang tao nagsisinungaling lang, yung witness, nagsisinungaling lang, hindi ganun ka-powerful na halata ng judge na nagsisinungaling tong tao na to. Pero pag yung witness, nakita niya talaga, naranasan niya talaga kung ano yung nangyayari sa crime scene, Na-experience niya talaga. Pag nagsalita yan, buhay na buhay. Nailalathala niya talaga, na ilalarawan niya talaga kung ano yung totoong nangyari.
Na mga kapatid sa atin po, no, kung totoong naranasan natin ng Panginoong Jesucristo na nang himasok sa buhay natin, binabago tayo araw-araw, nakilala na talaga natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yung experience na yun, kaya nating sabihin talaga sa ibang tao. Powerful witness. Nagiging nakapagpatotoo talaga tayo na si Lord talaga bumago ng buhay ko. Be a powerful witness for the Lord. Magiging mahina lang naman tayong witness kapag hindi talaga natin na-experience yung pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon or hindi nababago yung buhay natin. Kilala lang natin si Jesus. Okay, I know Jesus, pero hindi talaga natin pinapasakop yung buhay natin sa ating Panginoon. Kapag ganun po, kahit anong mangyari, hindi tayo magiging powerful witness. So, be a powerful witness for the Lord. And number 2 po, ask for the Spirit's empowerment. Hingin natin sa Santong Espiritu na bigyan tayo ng kakayanan, ng kapangyarihan, ng motivation, empowerment na magawa natin yung pinapagawa niya sa atin. Alam niyo po, ngayong araw, sigurado ako kinakausap tayo ng Santong Espiritu. May mga bagay na pinapagawa sa atin. May mga bagay, may mga taong nilalagay ng Espiritu sa isip natin na dapat natin ipag-pray, dapat nating lapitan, pwedeng office mate, pwedeng kapamilya mo or kapatid or kaibigan na nilalapit ng Lord sa iyong isipan. Hindi po aksidente yan. Talagang nilalagay ng Diyos yan sa iyong isipan para yung tao na yan abutin mo ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ng pagliligtas na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo may kapatawaran ng ating mga kasalanan. So ask for the Spirit's empowerment. Kung ano yung nilalagay sa atin ng Santong Espiritu, hingin natin yung kakayanan, kalakasan, katalinuhan para maging powerful witness tayo doon sa tao na yun. Today, ngayong araw. And number 3 po, be an instrument of the Spirit today. Alam niyo po yung Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, hindi po ito konsepto lang na napapag-aralan lang natin. The Holy Spirit is a person. Person, ibig sabihin, nakikipag-communicate siya sa atin, nakikipag-relasyon siya sa atin. Buhay na buhay yung Santong Espiritu sa ating kalagitnaan at kinakausap niya tayo. Buhay na buhay yung Santong Espiritong kumikilos dito sa mundo para gawin ang mission, ang vision and mission ng Diyos dito sa mundo. Buhay ang Santong Espiritu at kailanman hindi humihinto sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is alive. The Holy Spirit is communicating with us. Kaya po, ang tamang response lang, sabihin natin, Banal na Espiritu, gawin niyo akong instrumento. Gawin niyo akong kagamit-gamit para ma-accomplish yung vision and mission ng church. Be an instrument of the Spirit today. Alam niyo po, kailangan lang natin talaga maging ready, maging willing and available. Sapagkat ngayong araw o sa mga darating na mga panahon, gagamitin tayo ng Santong Espiritu para kausapin yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, katrabaho mo, kaklase mo, o mga tao sa paligid mo sa kasalukuyan, or mga makikilala mo pa in the future. Talagang gagamitin ka ng Santong Espiritu maging instrumento upang pagdaluyan ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung essence ng pagiging church. Instrumento tayo ng Santong Espiritu. Kaya ang maganda nga po sa Bible, tinatawag tayong templo ng Santong Espiritu. Alam niyo po ba yung templo, yan po ang puok tagpuan. Tagpuan ng Diyos at ng tao. Kaya pag sinabi nating the church is the temple of the Holy Spirit, the body of Christ, diyan nagkakaroon ng tagpuan ang Diyos at ang tao. Kaya po, kung tayo ang templo ng Santong Espiritu, dapat sa atin natatagpuan ng mga tao, sino ba talaga si Kristo? Naka-fellowship natin, karelasyon natin. Itong katawan natin na ito, dito dapat natatagpuan si Kristo ng ibang tao, ng mga tao sa paligid natin. Nawa tayo yung maging tagpuan. Tayo yung maging sanhi, gamitan ng Santong Espiritu upang maraming taong mailapit sa ating Panginoong Jesucristo. Para po sa ating discussion, what is the Spirit leading you to do today? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Kausapin po natin si Lord, ipanalangin po natin ito mula sa ating mga puso. Heavenly Father, thank you for sending the Holy Spirit to give life to the body of Christ
and to empower the church. We praise you for the Spirit's work in spreading the gospel to all people. Help me to be a bold and powerful witness for you. I ask for the Spirit's empowerment today, that I may be equipped to serve and to speak your truth with love and courage. Use me as an instrument of the Spirit to bring hope and transformation to others. May your Spirit guide me in all that I do for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, yung Tres Marias na supportive po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at hello po sa mga taga Laguna. Kung kayo pa may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.